Ngayong araw nga pala ay babiyahe ako papuntang QC. Namimiss na kasi ako ni Jerome at sa sobrang swerte ko nga kung kailan palis na ako isa ka pa umulan. Kaya na may papakita ko sa inyo kung paano ko bumabiyahe. Bali dito sa amin ay nag-aabang ako ng tricycle. At kapag may dumaan ng tricycle, sasakay naman ako hanggang Labasan. Higit isang oras din ang biyahe dito dahil lagi kasing traffic papuntang Labasan. At kapag kababa ko naman maglalakad lang ako ng konti. Di kalayuan may mga jeep na nag-aantay. At pagkasakay ko naman jeep ito ay papuntang bus station. Dito mga 15 na minutes na biyahe lang dahil malapit lang. Pagkababa ko ng jeep tatawid ka lang at sasakay ka na ng bus. Isang oras ulit na biyahe simula dito hanggang Maynila. At kapag kababa ko naman ng bus, sasakay naman ako ng LRT. Ang bababaan ko nga pala dito ay Roosevelt. Ayun na kasi pinakadulo nitong LRT. Minsan 45 minutes pero kadalasan 1 hour din bago ako makababa. Swertihan na nga lang di ko makakasakay ka na nakaupo. Pero kadalasan talaga kapag sumasakay ako ng LRT, isang oras ako nakatayo. At eto na nga, andito na ako sa Roosevelt. Pagkababa ko ng tren, dito naman ako dumadaradyo sa Walter Mart. Minsan kapag nandito na ako, nagpapasundo na talaga ako kay Jerome. Kaya ko naman mag-isa. Kaya lang naman ako nagpapasundo kasi hindi ko kasi alam kung ano ipapasalubong ko ay dadalhin ko sa kanila. Kaya dito ang ginawa ko, bumili na lang ako isang buong manok. Syempre nakakahiya naman kung dadalo ka tapos wala kang dala. Tapos makikikain pa ako, syempre nakakahiya yun, di ba? Kaya naman bukod sa isang manok, bumili rin nga pala ako ng cake. Medyo nahihirapan nga akong bitbitin to, hindi ko alam kung paano dadalhin. Hindi kasi ako sinundo ni Jerome. Dati sinusundo ko, ngayon hindi na. Hay, sa una lang talaga. Charot lang. Ngayon naman ay sasakay akong tricycle papuntang Muñoz. Sa totoo lang, hindi ko to sa ulo. Ang alam ko lang kung saan bababa at sasakay. Andito na nga pala ako sa labas nila. Naglalakad-lakad na nga ako dito. Hanggang sa meron ako nakita na nakapayo. Hindi ko alam na si Jerome na pala yun. Dito lang niya ako sinundo sa labas. Grabe, sa sobrang daming kong biyahe, sobrang init, napaka-haggard ka. Kahit kailan di pa ako nakakapunta sa kanila na fresh ako. Hindi nga pala ako kumakain kapag nabiyahe. Higit 3 to 4 hours din yung biniyahe ko. Init lamig pa ng panahon. Kaya sakto, sobrang sarap ng sinigang nila. Totoo niyan, gutom na gutom talaga ako. Pero dahan-dahan lang ang kain ko, baka mabigla ako. At saka nahihiya ako pag sumandok ulit. Yun nga minsan yung pinag-uusapan namin ni Jerome. Kapag siya naman yung nasa amin, ang hina niya kumain. Kapag ako naman nasa kanila, ang hina ko rin kumain. Pero ako sa palakasa lang talaga, panalo na si Jerome. Syempre kapag nasa kanya-kanya kaming bahay, lamon kung lamon. Bukod nga pala sa magsisimba kami sa Quiapo. Eto nga din pala isa kong pinunta. Naiwan niya kasi itong pantalon niya to sa amin. Bagong bili pa niya kasi to at hindi nasusuot, kaya binalik ko. Tapos kung naalala niyo, bumili nga pala ako ng 2 keychain at tag-iisa kami. Sabi ko pag nakita kami, ibibigay ko sa kanya to. Bali yung keychain ko nga pala ay kulay yellow. O diba wala kayong makikita ganyan, kami lang ni Jerome merong ganyan. Bukod sa sobrang cute na, umiilaw pa yan. O diba may keychain ka na, may flashlight ka pa sa gabi. Ready na nga pala kami pumunta ng Quiapo. O hindi kami couple shirt, nagkataon lang yan. Di nga totoo, hindi talaga namin pinag-uusapan na mag-couple shirt. Minsan nga pag nagpupunta kami MOA makikita na lang namin ang set isa pares kami ng kulay ng mga damit at short. At dahil nakapag-ayos na kami, eto nga naglalakad na kami palabas. Nung bago-bago pa lang ako dito, lagi ko talaga sinusukaan dito ay yung biyahe. Kasi dito kailangan lagi sumakay. Dati palagi sumasakit ang ulo ko dahil sobrang init. Tapos malalayo din mga nilalakad dito sa Maynila. Pero nasanay na lang ako. Pagkatapos nga pa ng tricycle, sasakay naman kami ng jeep. Pero ito last ride na to kasi papunta na to ng Quiapo. Mabilis naman ang biyahe pero tumatagal lang kapag nagtatraffic. Sa bagay, hindi naman yung maiiwasan. Medyo maliwanag pa ano narating na kami dito sa Quiapo. Pangalawang beses ko pala makakapunta dito. Pero ito yung first time na makita ko na sobrang daming tao dito. Nung first time ko nga pala, nasa loob mismo kami ng simbahan. Pero ngayon dahil puno ang loob, dito na lang kami sa labas nakikinig ng misa ni Father. Pero okay lang naman kasi dito sa labas, meron silang malaking screen na pwedeng mapanood at marinig sinasabi ni Father. Sinabi ni Moises sa mga tao. Nabot na nga pala kami ng dilim at ito pinakinihintay ng lahat. Yung pagbabasbas. Medyo nakakapagod man pero worth it. O siya, yun lang po. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!